Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome back sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. So muli po ito po si Leonardo Pulintan, ang iyong host dito lang sa Life Change OFW Journey. Ang pag-uusapan po natin is buhay OFW, mga bagay na tungkol sa OFW today. Okay? So alam naman natin lahat tayo na mga OFW ang gusto natin makaipon, makapundar, at sinasabi natin makapag-business. Diba? Yung tatlo na yan. So, sa tatlo na yan, ano na ba yung nagawa mo? O, di ba napaisip ka? Kasi baka lumilipas yung maraming taon ng pagtatrabaho mo sa ibang bansa is wala ka pa rin naiipon, napundar, o negosyo man lang. So ngayong pagkakataong ito, pag-usapan natin ito, okay? Kasi napapanahon ito sa lahat ng OFW. Lalo na ngayon na magsisimula na uli ang recession, maraming bansa ang magtatanggalan dahil walang mga projects at marami also na mawawala ng trabaho this coming year. So, kung ako sa inyo, paghahandaan ko mabuti ang aking kinikita today para sakaling pag uwi ko ng Pilipinas, meron akong gagamitin pansimula. Okay? So kung ikaw ay nagtatrabaho pa right now, intindihin mo ito mabuti. Kailangan pag-ingatan mo ang iyong cash flow, ang pera mo, yung capital resources mo. So ano ba yung capital resources ng isang OFW? Ito ay ang kanyang sweldo, magandang sweldo. Bakit ko sinabing maganda? Kasi yung kinikita mo sa ibang bansa is hindi mo naman kinikita sa Pilipinas. Kaya masasabi kong maganda ito. Dahil sa maganda ang iyong kita, dapat mahati-hati mo ito ng mahusay. Una, magkaroon kang tinatawag na remittance, yung family expenses. Yung pambayad sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa pagpapaaral, o yung emergency funds mo para kung sa ganon, kung may emergency also may madudukot ka. So yun yung expenses mo. Tapos may expenses ka rin bilang isang OFW dahil meron kang personal na pamumuhay sa ibang bansa. Maaaring bumibili ka ng damit, nagpapamedical ka, or kumakain ka, or may mga bagay ka na pinag-iipon ng gadgets para bilhin. So kailangan meron ka rin pera sa iyong sarili. At another thing is, kailangan meron kang tabi personally. Okay? So dapat sa sarili mo, binibigyan mo rin ng konting tabi yung sarili mo. Pwedeng nagbabayad ka ng SS, ng Pag-ibig, or mayroon kang sariling savings account na personal na hindi alam ng family mo kasi gagamitin mo ito tuwing uuwi ka ng Pilipinas. Okay? So, sa ganitong paraan, kailangan turuan mo rin ang iyong pamilya. Turuan mo ang iyong pamilya na mag-start ng mga small business na pwedeng pagkakitaan daily, or turuan mo sila magnegosyo ng mga occasional para at least kahit papaano umiikot yung pera, hindi palabas lahat. Okay? So, simple things lang naman ang sinasabi ko sa inyo. I hope naintindihan nyo kasi para din yan sa inyo. Pagdating ng panahon, marirealize nyo, tumanda kayo, lumipas yung panahon, at least kahit papaano may nangyari. Okay? Dahil marami tayong ka-OFW na umuwi sa Pilipinas na nagmukhang kawawa. Naubos ang lakas, naubos ang pera, walang pundar, walang ipon, nakikisuyo ngayon sa mga kapatid, nakikisuyo sa mga anak, or minsan, pinagtatabuyan na dahil wala ng benefits. So, huwag sanang umabot sa inyo yung ganyang sitwasyon. Okay? Another thing is, bilang OFW, kailangan may tinatawag tayong time frame. Hanggang kailan ka lang magiging OFW? Is 2 taon, 3 taon, 5 taon. Huwag mo masyadong ubusin ang iyong lakas sa pagiging OFW. Para ma-enjoy mo naman yung mga pinundar mo, inipon mo, at magkaroon ka pa ng time sa family mo, okay? Hindi naman natin hangad na hangad talaga na yumaman. Yung simpleng magkaroon lang ng magandang bukas, magandang future is enough na, okay? So to all of you, I hope nakakaintindi kayo sa simpleng bagay kasi alam nyo, yung simple na to, ito ang magpapaganda ng buhay mo. God bless, happiness life, mga ka-Life Change. So kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe, click notification bell, i-on mo na para update ka sa mga upload natin mga video dito lang sa Life Change OFW Journey. See you for the next video.